Nakapanayam namin kahapon si Chairman Cardema, ang claim niya, ito yung demanda ng NPA na to, ng NPA na to, ng NPA na to. Sinasabi niya, di ba, itong kabataan na ito, mga makakaliwang ito, tungkol dito sa aming vote buying daw, kung ano-ano mga kwalifikasyon ng aming mga nominees, walang kaugnayan yun doon dito, attorney. Opo, siguro po dahil sa dami ng kasong nasampa against Duterte Youth, medyo na-confuse na siya kung aling kaso yung pinag-uusapan namin. But I encourage him and his lawyer to check actually the records po kung anong kaso ito. In fact po, walang kapana-panalo yung Duterte Youth sa kaso na to because even then, sila mismo po doon sa record ng COMELEC, yung sagot nila sa aming kaso, inamin nila po na hindi sila nag-publish. So kumbaga, walang question po sa fact na hindi sila nag-comply doon sa registration process. In fact po, after nila sumagot doon sa mga subsequent hearings na pinatawag ng COMELEC, hindi nga sila umattend nang snub sila. Kumbaga kahit pinapatawag sila ng COMELEC, hindi sila umattend. So kumbaga wala din silang ebidensya na sinubmit. So kumbaga walang ikakatalo yung kaso na to dahil kasalanan rin nila po. Opo, sige, ganito. So, noong bang 2019, nung pong magkaroon ng question sa kwalifikasyon ng Ginoong Cardema, may nakaupo ba rin ba sa Duterte Youth? Ang nangyari po doon is nag-file din ako ng separate na kaso against Ronald Cardema on the ground na hindi po siya qualified to sit as representative of the 30 youth, which supposedly a party list representing the youth po. So nag-file kami ng kaso. In fact, nanalo kami doon, nanalo kami sa division, nanalo po kami sa NBank. Kaya po ang ginawa ni Cardema noon, nag-resign siya at saka pinalit niya po ang kanyang asawa na which admittedly po pasok doon sa qualification na youth po. Okay, sige. Si Ma'am Rochelle Cardema sige. po. So, 2019 may nakaupo, ano? And then 2022, no? So 18th Congress and 19th Congress may nakaupo na kinatawan ng Duterte Youth, di po ba? Opo, okay, sige. Tama po yan. Opo. So itong sitwasyon. So meaning, dito ho ngayon, nakaupo sila kahit na meron palang isang issue na napaka-importante na hindi pa nare-resolba ng COMELEC. Yung pong sinasabi po ninyo na requirement ng batas na dapat kayo ay nag-publish ng inyong registration. That is correct po. Ayun ang sitwasyon natin. So, maaari sabihin natin na nangyari itong pag-upo ngayon, 20th, 19th Congress ng Duterte Youth, simply because, wala pong ginawa ang COMELEC, hindi kayo nag-file ng panibagong kaso, ba't ho nangyari ito na may nakaupo ngayon? Well, una-una po, we have to recognize the reality at that time, no, na intimately associated yung Duterte Youth doon sa presidente natin noon, na si President Duterte. So, kumbaga, final namin to ang kaso, si Duterte po yung nakaupo doon. So, how do we expect it to move? Because, kumbaga, sanctioned yung party na to ni Presidente Duterte. So, kami, we understand the political reality at that time na binabangga namin pader. So, kumbaga, and precisely, we don't want to accuse the COMELEC of co-opting with the former president. But yung point dito, yun po yung reality na ang Duterte Youth po connected po doon sa administrasyon. So, we really did not expect na ma-resolve yung kaso na yun. But at the same time, COMELEC also understand na hindi nila pwedeng sabihin na hindi required ang Duterte Youth doon sa jurisdictional requirement. So kumbaga, ang logical option of the COMELEC at the time was to simply upuan lang po yung kaso. Ibig sabihin, huwag nang pagalawin kasi hindi nila pwedeng decide either way po